Pinupuri ka namin, dakilang Diyos, sa mambanal sa gabing ito na muli makadako kami sa punong panalangin. Salamat sa patuyong gabay, patnubay, kalakasan, provision sa aming sambayan at patuloy na biyaya niyo sa aming mga gawain, trabaho, pag-aaral ng aming anak at mga biyaya niyo sa aming sambayan. Dalangin namin ang pagpapala at gabay at puspos na iba na Espiritu sa gawain niyo sa aming punong panalangin. Kaya nawa may taas, kaya nawa magturo, magpala sa aming pagunay sa iyong banal na salita at sa pananalangin. Sa pangalan ni Jesus, namin Diyos tagapagligtas, sa kapangyang gabay ng Banal na Espiritu at aming dalangin. Amen. Ganda gabi po sa bawat isa. Muli na dito tayo sa ating midweek service, ang prayer meeting. May 8 na po ngayon at ang bilis ng panahon, second Wednesday. Tuloy natin pong ating aralin tungkol po sa the grace of giving, no? Ang mabiyayang pagbibigay. Ang ating pong aralin ngayon, ang dakilang halimbawa ng pagkakaloob sa Diyos, no? Yung mga examples na nakalagay sa Bible, no? Atin po yung pag-aralan. So dadako tayo po sa ating teksto o passage, Matthew chapter 2, 8 to 11. At nang sila ay pinapunta sa Bethlehem at sinabi niya, pumaroon kayo at ipagtanong ninyo ng buong sikap ang patungkol sa bata. At kapag siya ay natagpuan ninyo, balitaan ninyo ako upang ako ay makapuntas at sambahin din siya. Pagkarinig nila sa hari, sila ay nagpatuloy sa paglalakbay. Narito, ang bituin na kanilang nakita sa silangan ay nauna sa kanila, hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat na kinaroon ng bata. At na nakita nilang bituin, sila'y nagalak ng labis na kagalakan. Pagkarating nila sa loob ng bahay, nakita nilang bata at nang buksan nila ang lalagyan ng kanilang mga kayamanan, sila'y naghandog sa kanya ng kaloob ng ginto, kamangyan at mira. So yan po yung ang talata ng ating pong pag-aaral, ang dakilang halimbawa ng pagkakaloob sa Diyos. Sa ating pong introduction o pasimula, marahil kilala niyo po yung araw-araw na ginagamit sa kusina o sa umaga sa pagtutubas, si William Colgate, no? Ang kanyang tapat na pagbibigay sa gawain ng Panginoon Diyos. Sa edad na 16 taong gulang, si William Colgate ay umalis sa kanilang bahay upang maghanap ng kabuhayan. Ang dala-dala niya ay ang mga damit na nasa isang maleta lamang. Nakasalubong niya ang kapitan ng barko na kanya sinasakyan. Tinanong siya kung saan siya patungo at ano ang kanya magiging kabuhayan. Ang sabi niya, ang ama ko po ay napakahirap, kaya naisipan kong magpunta sa New York. At ang alam ko lang na trabaho ay gumawa ng sabon at kandila. Ang matandang kapitan ng barko ay pinalangin si William. Sila ay lumuhod at ang sabi ng kapitan sa kanya, darating ang araw na ikaw magiging tanyag na gumagawa ng sabon sa New York. Marahil ikaw ay iyon ang makakasama mo sa buhay. Maging mabuti kang tao. Be a good man, sabi niya, and give your heart to Christ. Be the Lord of all the belongings to Him. So sabi nung kapitan, no make a honey soap, give your tithes to the Lord. Certainly you will be a prosperous and rich man. Sa syudad nga ng New York, ay naalala ni William ang winika ng kapitan ng barko sa kanya. Sa kanyang kahirapan at kalungkutan, siya ay naghanap ng isang iglesia at doon siya regular na dumadalo. Nang magkaroon na siya ng trabaho, ay binigay niya sa Diyos ang kanyang ikapo o tithes. Kanyang sinabi sa Panginoon, Lord, ito yung para sa inyo. Alam ko, ito ay sagrado. Dumating ang panahon nang siya ay kapartner na ng isang gumagawa ng sabon doon at lumipas pa ang mga taon, siya ay nagmamay-ari na ng negosyong yun. At ito nga yung kwento niya sa English, he made the honey soap, give a full pound, and instructed his bookkeeper to open an account with the Lord of 1/10 of all income. The business grew, yung kanyang negosyo lumago.
Nagbigay siya ngayon 210, 310, 410, 510. At saka tapos-tapusan, he finally gave all the 90% of income of business to God. Bandang uli, binaliktad niya na. Imbes na tithes lang ibigay niya sa Panginoon, ang binigay niya sa Panginoon, 90. Binaliktad niya, sa kanya 10 lang yung tithes. This is the story of William Colgate, who given millions to the Lord work and cause. The reasons why many missionaries were sent to the foreign land by the United States of America. A mission board. Because of a faithful giver to the Lord like William Colgate. Kaya nga pumasok po ang mga missionaries dito no 1903 to 1910, no? Dahil sa isang tapat na negosyante at pinagyaman ng Diyos na si William Colgate na nag-start po siyang mahirap lamang. Ang dakilang halimbawa ng pagkakaloob. Punta po tayo una, ang pantas, the wise men. Ang kwento ng pantas o wise men, we find a beautiful progression of faith. Ang paghanap, yung una po sa pantas, makita natin sa kanila, yung seeking. They saw the star in the sky and departed, follow it. Yun ang una makita natin sa kanila, ang paghanap, seeking. At pangalawa, natagpuan, finding. They went to Jerusalem, inquiring King Herod where the baby was. Yun yung seeking na. Then, pangatlo, ang pagsamba, no? Worshiping. They fall on their knees before the Savior in worship. Hindi po nila sinamba si Maria o si Jose. Sinamba po nila yung Mesyas, ang anak ng Diyos, si Kristo. Okay? Paghanap, nakatagpuan, pagsamba. Pangapat, ang pagkakalob, giving as a part of their worship. They gave their gifts. The gifts the wise men gave are very interesting. Ano po yun? Gold. A fitting gift and tribute to a king. Jesus was king of the kings. Frankincense, a yellow substance used in incense. This would have been given as an acknowledgement of His divinity. Christ as God. Then lastly, number 3 po, myrrh, used in perfuming ointments from a bitter herbs. This was given as a tribute to the suffering Savior. Christ as man. Yan po ating makita, we may not be able to give gold. Pwede po, hindi tayo makapagbigay ng gold, frankincense, myrrh. But we can give to the Lord what we have. Hindi naman tayo pwedeng katulad ng wise men o ng pantas. Pero kung anong nasa atin, anong pinibiyayang binigay ng Diyos, yun ang ating pwedeng dalhin sa Panginoon. Ang malaga, meron tayong pusong magkaloob o magbigay sa gawain ng Diyos at sa ministeryo kung saan tayo nakaugnay na iglesia o local church nakapaloob. Okay, punta tayo sa pangalawang person, ang buhay ni Bernabe sa magandang halimbawa. Ang kanyang pagkakaloob sa Gawa 4, versikulo 36 hanggang 37. So, nasa pamagitan ng mga apostol na pinalanganan na Bernabe, na ang kahulugan ay anak ng kaaliwan, son of comfort, na isang Levita na pinanganak sa Cyprus, ay nagmay-may-ari ng bukirin nang ito'y kanyang maipagbili. Dinala niya ang salapi at inilagay sa paanan ng mga apostol. So, sa kay Bernabe naman, Jose, isa sang Levita ang taga-Cyprus, binenta niya yung kanyang bukirin. No? Sabi natin, mula, lupa, no? At yung pinagbili, lahat dinala niya sa paanan ng apostol. The time po kasi, grabe yung persecution, no? Pag nalaman kang Christian, kinukuha yung property mo. Yung iba, kinukulong. Kaya yung paghirap ng mga na-persecute, alam ni Bernabe na kailangan niya mga pagkain, ang suporta sa ministry ng apostol. Kaya ganun ang kanyang puso. Binilagay niya lahat sa paanan ng apostol yung pinagbilan ng kanyang lupa. Ang kanyang paglilingkod, yan ang kanyang pagkakaloob. Sa Gawa 11, 22 hanggang 24, ito yung kanyang paglilingkod. Ang una makita natin pagkakaloob. Kaya mahirap sa isang tao na maglingkod na walang pagkakaloob. Siyempre, una, magbigay ka muna. Una, bigay mo na yung sarili mo sa Panginoon. When you accept the Lord, your Lord and Savior, siyempre, you surrender to the Lord your life. Yan ang sabi ng Paul sa Philippians 1:21. For me, to live is in Christ and to die is gain. Para sa akin, ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Yun ang una, pagkakaloob. Pangalawang, paglilingkod.
At ang ulat patungkol sa kanila ay nakarating sa pandinig ng iglesia nasa Jerusalem. Kaya sinugo nila si Bernabe. Ayan na yung kanyang paglilingkod. Doon na yung pagkakaloob. Upang pumunta hanggang sa Antioquia. Na siya'y dumating at nakita niya ang biyaya ng Diyos. Siya ay nagalak at sinamo niya sa kanilang lahat na manatili sila sa Panginoon. Ayon na siya ay nagalak, manatili sila sa Panginoon ayon sa napasya ng kanilang puso. Sapagkat siya ay mabuting tao at puspos ng banal na Espiritu at ng pananampalataya. At lubang napakaraming tao ay naidagdag sa Panginoon. So, makita po natin yung kanyang puso talaga, no? Kaya ganun siya magkaloob, meron din siyang pusong maglingkod. At makita natin yung kanyang katangian. Bakit siya ganun magkaloob at maglingkod? Ano sabi dyan? Sapagkat siya'y mabuting tao. Yan kanyang katangian. Yan ang Christian version niya. Ano pa? Filled with the Holy Spirit, puspos ng banal na Espiritu at puspos ng pananampalataya. Kaya tingnan mo, dahil ganun ang kanyang buhay, ganun ang kanyang puso, makita natin ang growth na ministry na kanyang in-involve sa Antioch, kung saan niya tinulungan ang mga nagkalat na mga mananampalataya dahil wala silang manggagawa. Ang iglesia sa Pilipos, ito yung katlo. Ito naman po ay church. No? Kanina una yung pantas, wise men, then the second person ay si Barnabas o si Bernabe. Ngayon naman, Church of Pilipos, the Church of Philippi. They gave support on apostle missionary work. Kaya maganda po yung iglesia na may puso sa misyon. May puso na mag-support, no? Na hindi binabaliwala ang mga manggagawa ng Diyos. Kasi siyempre, pag nasa field yan, may pangailangan. Naalala ko isang pastor na kaibigan ko. Sabi ko, ba't ka nag-resign sa church mo? Ako, pastor, sabi niya, yung missionary namin sa Bisaya. Hindi na sinuportan, hindi pinadala ng 3,000. Bakit? Inuna po yung concert sa church. Huwag na lang muna daw padala dahil may concert. Nag-resign tuloy, no? Hirap pagka yung pastor hindi makadecide at kontrolado ng deacon ng church. Yung nag-resign siya. Punta tayo po sa iglesia ng Philippi na pinagmalaki o kinuwento ni Paul, ni Apostol Pablo. Pilipos 4, 14 hanggang 19. Gayun pa man, mabuti ang iyong ginawang pakikibahagi sa aking paghihirap. Siyempre, pagka nagsusupport ka sa missionary, part ka sa kanyang suffering at dinadaanan ng trials. Ngayon, kayong taga-Pilipos, alam din ninyo na sa simula ng pangangaral ng Ebanghelyo na ako'y umalis mula sa Macedonia na walang ibang iglesia na kibahagi sa aking pagkakalob at sa pagtanggap maliban sa inyo lamang. Ayan sila nang nakaalala. Sapagkat kay sa Thessalonica ay nagpadala kay minsan at muli para sa aking pangangailangan. Napaka-generous naman nila at consistent. Hindi dahil ako ay nangahangad ng kaloob, kundi hinangad ko ang bunga na nananagana para sa inyong kapakanan. Siyempre, pag nagkakalooban church, yan ang word sa heaven eh. Yan ang investment ng isang local church pag siya ay nagsusupport sa mission. Actually, hindi naman yan napupuno ng missionary, kundi nag-invest ka ang local church yun sa Panginoon. No? Yan ang sinabi ni Pablo. Meron akong lahat ng bagay at ako'y sumasagana mula kay Epaphroditus. Ang mga bagay na yung pinadala. O, tingnan mo, napuno siya ng kanyang needs. Kasi nga pinadala sa pamagitan ni Epaphroditus. Bagay na yung pinadala. Ito ay mahalimok na samyo, isang haying katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang ginamit ni Paul sa harapan ng Diyos. Sweet smelling savor sa harapan ng Diyos, yung church na nagsusupport sa mission. Kaya dapat mga membro, mga leader, deacon ng church at leaders, ay maintindihan nila, they need to support the mission. Mahalaga po yan. Kaya ganun ang puso ni Pastor Nasite. Talagang mahalaga. Nung sinabi ni Apostol Pablo yan, ito ay mahalimuak na samyo, isang haing katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa Diyos. No? Ngunit ang aking Diyos ay magpupuno sa lahat ng iyong pangailangan. Yan ang promise ng Panginoon na binanggit ni Paul. Ayon sa kanyang kayamanan sa kalwatian kay Kristo.
Yan ang verse Philippians 4:19. But my God, sabi niya sa church ng Pilipos, shall supply all your needs in Christ Jesus. No? Minsan kiniklaim natin yung Philippians 4:19, pero actually hindi siya para sa atin. It is for the church or the believers who are supporting the Lord's mission. Hindi nang dahil nagbibigay tayo ng tithes, kundi dapat may faith promise tayo for the mission ng missionaries. No? Yung tithes kasi natin, yan ang ikapo. Tapos yung offering natin, 5 or another 10%. Pero yung faith promise, yan ay para sa mission. Napaka-faithful po ng church ng Pilipay. Gaano kalaga ang kanilang pagkakalob? Papansinin natin po, gaano kalaga yung ginawang pagkakalob ng Pantas, tapos ni Bernabe at yung iglesia ng Pilipay. Una, sa buhay ng Pantas, napakalaga sa kanila ang magkaloob sa Panginoon kasi sila'y naglakbay na napakalayo para sumamba at magkaloob ng kanilang yaman. Isipin mo, magta-travel ka napakalayo. Nandyan yung panganib, yung danger, nandyan yung tinatawag na waste of time. Nandyan din po yung sabihin mo na nakaka-boring. Pero talaga kung nagsamba ka sa Diyos at may puso ka sa Panginoon, nagpapakita dito na ang buhay ng Pantas, talaga yung may pagkilala sa totoo at buhay na Diyos, may pananalig, ay talagang gagawa siya ng way. Walang hindrance. Magta-travel siya to worship the Lord and give gifts to the Lord. Sana makita yan sa bawat sa atin. Na hindi lang tayo na patumpik-tumpik, no? Talaga yung bulsa natin, yung ating mga blessing na kanda para ibigay sa Panginoon katulad ng Pantas. Kahit malayo, no? Huwag natin po dahilan na mainit at malayo. Kung mag-travel itong Pantas, po, galing sila sa, sabihin natin, Iraq, ang layo yan, papunta sa Bethlehem sa Israel. Napakalayo po niyan. Yan natin makita. Pinagkalob nilang narapat na pagkilala sa Panginoon Kristo. Ang kanilang pagkakalob, pagkilala rin yun, ang kanilang binibigyan. Nung tayo hindi pa, wala pa sa totoong pananampalataya, kahit ano bigyan natin, barya-barya lang. Ngayon, hindi na Meron talaga tayong dinadalan tayo, meron tayong binibigay na offering. To recognize who is the Lord Jesus Christ, the giver of life, the giver of salvation, the giver of heaven, and the giver of joyful life in serving Him. Yan ang giver Kaya naman tayo ganun na lang magbigay. Hari ng mga Hudyo, ang kalob nila ay ginto, kamangyan at mira. Kinilala nila. Ganun talaga yun. Magkakalob tayo, i-recognize sino ang ating binibigyan. Kaya yung nagbibigay talaga, nagdadala sa nire-recognize sino ang kanya binibigyan. Ganun ang wise men, ang Pantas. Kaya natin hinatawag silang Pantas. So ang binigay nila, ginto, kamangyan at mira. Nagamit ang kanilang pinagkalob ng handog ni na Maria at Jose sa pagpunta nila sa Egypto ayon sa utos ng Diyos kay Isos sa panaginip. Kasi pinaalis si Jose, sinabi niya na sa panaginip, no, ito, Matthew 2:13, nang sila ay nakauwi na, narito ang anghel ng Panginoon ay nagpakita kay Jose sa isang panaginip, nagsabi, nung malis na yung mga Pantas, bumangon ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas ka papuntang Egypto. Manatili ka roon hanggang sa sabihin ko sa iyo, sapagkat binabalak na ipaghanap ni Herodes ang bata upang siya ay patayin. So, siya ay pagpunta. Okay, kung sila pupunta sa Egypt at magtatagal sila doon, kasi nakalagay doon, hanggang di pa sabihin ng Panginoon, anong gagamitin nila? Yung mga binigay. Kaya ayon sa mga Bible scholars, yung binigay na kaloob ng mga Pantas, yun ang ginamit nila, no? Yung ginto, kamangyan, mira. Magtagal sila, siyempre, binenta nila yun. So that nakapag-status sila at may magamit silang pananalapi o kabuhayan. Siyempre, di naman karating-rating mo doon, may pera ka, wala. So nagamit nila yun. Ganong kahalaga ang kanilang pagkakaloob. Ganon din yan sa iglesia. Kung tayo nagkakaloob, may gagamit din ng church. Sa tubig, sa kuryente, tapos sa manggagawa, katulad ng mga worker. No? Tapos sa sa gawain po ng mission. At gawain din ng CE, sa ating Christian education. Kailangan natin mga Sunday school lesson. Kailangan natin mga teachers lesson. Kailangan training. Katulad yan, sa May 15 po, ay ang ICP.
o Haze of Stream Ministry, yung International Christian Publisher, ay magbibigay ng DVBS material. Magbibenta po yun. Siyempre, pupunta kami doon, tapos bibili. Sa maraming churches ang pupunta po yan sa May 15, no? Actually, binabayad po natin doon. Hindi naman talaga yung, yun lang freight niya, yung pag-travel ng goods. Yung bibigyan ka isang set, o 1.5, bibili mo sa kanya. Sa ating dito sa Pilipinas, po tumatakbo ng 4,000 to 5,000 na po yun. Kaya salamat sa ICP. Sana makaabil tayo sa May 15, no? Yan. So yung mga pananalapi, meron layunin ng Diyos na magamit at ma-enhance sa ministry ng Panginoon, katulad sa FBCM, dito sa ating iglesia, sa First Baptist Church of Manila. Okay, punta tayo sa buhay ni Bernabe. Kapansin-pansin ang pag-ibig ni Bernabe sa gawain ng Panginoon. Kasi, na may pagbili niya ang kanyang bukid, ay binigay niya ito lahat sa paanan ng mga apostol. Ito ay nagpakita ng kanyang puso sa gawain ng Diyos. Kaya nagbibigay talaga, alam ng Diyos kung ano yung puso eh. Puso na hindi madamot, masaya. Puso na generous talaga, no? Siya may pusong magbigay kasi handa rin siyang sumunod sa pangangailangan na manggagawa para sa Antioquia. Hindi lang siya nagkaloob din, binigay niya ang time niya at gusto niya rin magpagamit. O, yun ang first step talaga. Bigay mo sa Panginoon sarili mo, submit to the Lord, then give to your offering, your tithes and offering, then give your time to share the gospel to the lost. Kailangan naman yun eh. Hindi naman pastor lang nagbabagi. Tayo rin po, pwede tayong mag-share sa ating relatives, loved ones, friends, kasama sa trabaho, mga kaklase. Kailangan po nilang malaman ang gospel, ang katotohanan. Sino magbabagi sa kanila? Siyempre tayo po. Magagawa lang natin pag nag-umakbang na tayo doon sa sunod-sunod na hakbangin katulad ni Bernabe. No? Yan. Makita sa kanyang buhay ang isang tunay na mananampalataya na nabanggit sa Gawa 11, 24. No? Acts 11, verse 24. Sapagkat siya'y mabuting tao. Bakit ganun ang kanyang reaction? Ganun siya magbigay. Mabuti po siyang tao eh. At puspos ng banal na Espiritu. Filled with the Holy Ghost. And filled with faith. Puspos din ng pananampalataya. At lubang napakaraming tao ay naidadagdag sa Panginoon. When our life nag-transform ang buhay natin, nakita yung Christian virtue, nagiging effective tayo, use ng Panginoon sa ministry. Kasi meron tayong puso sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. No? Yan po hinahanap ng Diyos. Sana hindi lang si Bernabe yung ating binabasa, marami pang mananampalataya, may ganyan na buhay. Sana isa tayo doon. Purihin ng Panginoon. Napunta tayo sa last, ang iglesia ng Pilipos, gaano kalaga ang kanilang pagkakaloob, ayon kay Apostol Pablo. Ito ay nagpakita ng katapatan ng iglesia ng Pilipos dahil sila ay hindi nakalimot. Yan po. Pag ang church ay tuloy-tuloy nagsusupport sa kanyang missionaries at mission, ay hindi siya nakakalimot. Nagpapakita ng faithfulness, katapatan. Ganun katapat din ang Panginoon. Di tayo pagkukulangin. Kaya sabi ni Pablo doon sa verse 19, "But my God shall supply all your needs in Christ Jesus." No? Dahil sila hindi nakalimot. Sila naging kabahagi sa paghihirap ng apostol sa gawain ng Diyos sa mission at sa iba-ibang lugar. So habang lumilipas si Pablo, nagpapatuloy sa mission, ay nandyan sila, kapartner sila. Sila yung katwang niya sa gawain. Kaya tayo po, may missionary tayo sa Paris, si Pastor Mar Ramos. Nakakatuwa si Pastor Mar. Hindi lang siya nag-stay sa Paris. Pumunta sa Gonzaga, pumunta sa ibang bayan. O minsan, nagkukwento niya, sasakay pa siya ng bangka dahil tatawid ng ilog sa Cagayan River. Kasi yung kapitan doon na na-share niya, na-save at gusto niya, yung pamilya niya at saka membro niya doon sa barangay ay maris ng gospel. Kaya nag-DBBS si pastor. Siyempre, mag-argila ng bangka, sasama niya yung mga team niya. So tayo, ang First Baptist Church of Manila, na tayo kabalika sa gawain ni Pastor Mar Ramos, ay gayon ang nangyayari. At sila ay naging kabahagi sa paghirap ng apostol o ng missionary sa gawain ng Diyos sa mission sa iba-ibang lugar. Kaya hindi lang sa Aparin naka-stay si Pastor. Nagpupunta po siya sa ibang lugar. Tapos pag mayroon siyang mga college student na save, nagyaya yung college student sa lugar nila, pupunta niya pa rin.
Kaya nakaka-bless po yung ganyan na tayo ay kabahagi sa gawain po na misyon sa Apari, Cagayan, no? Na galing dito, na sinend out siya ng First Baptist Church of Manila, si Pastor Mar Ramos. Sinabi ni Pablo, hinangad din niya sa mga kapatid sa Pilipos ng bunga na nanagana para sa kanila. Ayan ang sabi ni Paul, I desire a gift that may abound to your account. Para nag-deposit ka. Ibig sabihin, pag nagbibigay tayo, nagsusupport tayo missionary ng Panginoon at tuloy-tuloy nagsusupport tayo, nagbibigay tayo ng account, may account tayo sa Diyos sa langit. Yun ang ating pong savings sa Panginoon. Spiritual na biyaya na nabibigay natin sa manggagawa. In our account, in the account of First Baptist Manila. Si Apostol Pablo ay sumasagana sa pangailangan nang natanggap niya ang kaloob nila mula kay Epaphroditus. Siyempre, nakaramdam si Paul ng naibsan yung kanyang pangailangan. Siyempre, manghirap ng ganyan eh. Wala ka relatives. Tapos ang layo-layo lugar mo. Nandun ka. Inaasahan mo lang talagang Panginoon. Then may mga churches na tapat naman, naalala ka, pinapadala. Ay talagang naibsan minsan yung pagod mo, hirap mo. Kasi alam niyo, nakukwento ko yun, naging missionary rin ako sa Paniki Tarlac. 1988 to 1998, 10 years po. Kasama ko yung pamilya ko. Kaya pag doon nabas siya ng DBBS, yung mga anak ni Pastor Nasita noon, sina Timothy, yan, sina Daway, sina Roy. Natutuwa ka kasi may kapatid dito sa Father Church, pupunta doon. Tutulong sa gawain. No? Daladalaw ka, naibsan, nagbibigay sila ng kaaliwan at lakas sa inyo. Yan ang sabi ni Paul, sa pagkakalob nila at pinadala ni Epaphroditus. Ang kaloob ng mga taga-Pilipos ay ito ay mahalimuyak na samyo, isang haing katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Diyos. Yan ang binanggit ni Pablo. Sweet smell savor to the Lord. Yung ating binibigay, sinusupport sa mga missionary sa field. Kaya lang kasi minsan di natin maintindihan, akala parang burden. Nag-support pa tayo missionary. Pero sarapan ng Diyos. Yun, amoy. Parang nag-offer ka ng isang kambing na lalaki, 1 taon, walang kapintasan, no? Nag-offer ka ng tupa para sa Panginoon. Tinagawa natin po kasi yan, nagbibigay tayo sa gawain, sa mission, ay para sa Panginoon. It is the Lord's work where we're sharing our material blessing and support to His workers in the field. Yan po ang paghandog ni Noe ng Panginoon Diyos sa Noah's offering sa Genesis 8:20 to 21. Pinatayo ni Noe sa dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat ng malinis na ibon at nag-alay ng handog na susunugin sa ibabaw ng dambana. At sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy, and the Lord smell a sweet savor. Yan ang ating offering pag nagbibigay tayong support sa mission, no? And the Lord smell a sweet savor. Sa ating pong conclusion and application, mga tanong na dapat natin bigyan linaw sa ating mga personal na buhay. Marahil nakikinig ka ngayon at nalinaw mo, naintindihan yung ating pinag-aaral, ng ating dinidiscuss tungkol po sa example ng mga nagbigay. Sana touch po ng Panginoon ating buhay. Una, ganun mo ba? Gaano mo ba ngayon maunawa ng pagbibigay? No? Well-informed ba tayo? Well-accepted natin ang pag-aaral na ito? Masaya ka na ba na nagbibigay sa Panginoon at sa Kanyang gawain? Dapat masaya tayo. God love a cheerful giver. Gaano mo kagusto na magbigay sa mga manggagawa na nasa mission, lalo sa ating iglesia sa FBCM? Sa First Baptist Manila, dami natin po missionary. No? Sa abroad, sa local, sa Mindanao, sa Bisaya, at dito sa Luzon. Merong mga pagkukulang ka ba na dapat pagsisihan at ituwid sa pagkakalob sa Panginoon? O baka meron po tayong pagkukulang, meron tayong napabayaan, no? Na dapat pagsisihan. Panahon na po para magsisi tayo. Then of course, ituwid natin, hindi pa puli. Tuwid natin ang ating pagkukulang, hinatawad sa Panginoon. We will resort doing what is right
as forgiveness to the Lord. No? Yan ang ating kailangan. Purihin po ang Panginoon Diyos at magandang gabi po sa bawat isa. God bless and see you all next Wednesday. So dadako tayo po sa ating pananalangin na para po sa iglesia, ang First Baptist of Manila and his ministry at ganoon din po ang ating bansa. Tayo po'y manalangin sa Panginoon Diyos. Amang banal, pinupuri ka namin sa prayer meeting ngayong gabi na hindi lang nakapag-ara kami na yung banal na salita, makadako rin kami sa pananalangin. Kayo po nagturo, sabi niya sa Jeremiah 33 verse 3, "Call unto me and I will answer thee, and so great mighty things thou knowest not." Kaya kami nagtitiwala, lumalagak, hiningi ang iyong gabay, subaybay sa iglesyang ito na yung tinayo sa dugo ng Panginoon Kristo. Pinapanalangin namin ang mga administrative board at ganun po sa leadership ni Pastor Nemis Nasita sa kanilang health, sa kanilang strength, sa kanilang wisdom, sa pagpaplano para sa ipagsulong na iyo pong iglesia. Pinagpipray din namin, Panginoon, ang mga activities sa Sunday, ang early morning worship, pagpalain yung speaker, at pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang MC, ganun din po ang choir, at bawat bahagi at kapatid ang dadako. Ganun din po, Panginoon, ang Sunday School. I-bless yung bawat guro o teacher sa bawat department at bawat bata o kabataan, magulang na dadako sa kanilang Sunday School. Yun pong patnubayan. At i-bless po bawat tagapagturo yung maging si Pastor Nasita sa pag-handle po sa mga adults at saka sa Young Pro. I-bless yun rin po ang mid-morning worship service, maging yung speaker din, ang magdadala ng mensahe, kayo rin pagpala at tumulong magsubaybay at gumawa. Maging sa tagapanguna at ganun din po sa choir. Kinukomit namin ang mga aralin na lalo magpatibay, magturo at magbigay ng hamon sa spiritual stability ng bawat isa sa mga lessons. Ganun din sa gabi, sa alas 6 ng Vesper Hour. Bless you si Pastor Nasita sa pagtuturo ng mga doctrine na aralin na dapat naming maunawaan, maintindihan, lalong lumawak ang aming kaalaman para hindi kami madala ng mga maling paniniwala, maling turo, at maling mga kaka. Salamat sa gawain po ng church, maging ang prayer meeting tuwing Wednesday na nagpapatuloy sa pangunan nyo sa amin ni Pastor Boyd Rosol at ako na iyo pong pinapangunahan. Kinukomit din namin, Panginoon, ang bawat organisasyon, mga auxiliary group, maging ang Dorcas, ang Gayos, ang Senior Citizen Fellowship na naganap po kanina, hindi po ang young people sa pangunan ni Brother Jeffrey. Kaya patuloy magpala na nakaraan Sunday din ang fellowship nila sa hapon. Naway lalo pong tumibay, marami pong matuto at maging committed at maging faithful ang mga young people at young pro sa kanilang paglago at involved sa iglesyang ito sa iyong biyaya at gabay. Pinagpipray din namin, Panginoon, bawat miyembro, bawat pamilya sa kanila pong hanap buhay, negosyo at trabaho. Kaya rin po magsubaybay, magpala, mag-ingat, tumulong, at magbigay po ng mga strength at challenges sa kanilang buhay sa araw-araw. Tulungan niyo rin, Panginoon, mga senior citizen namin, may mga lingering diseases na talaga sa pagtanda, hindi po pwedeng takbuhan ng mga karamdaman. Kaya tulungan niyo bawat pamilya, bawat mahal nila sa buhay, nag-aasikaso, nagbabantay, may bigyan silang sapat po ng comfort, strength, patient and love sa kanilang pong mahal sa buhay. Kinukomit din namin ang kanilang financial needs at biyaya sa araw-araw sa kanilang pag-alaga sa kanilang mahal sa buhay sa mga kapatid namin may sakit. Pinapanalangin din namin, Panginoon, maging mga kapatid na nakatira sa compound, na may karamdaman, kayo patuloy magpagaling. At tulungan niyo po yung kanilang mga anak na may karamdaman na tunay kayo lang po aming naasahan. Nakatingala kami sa kabagan, sa biyaya dahil kayo po aming Jehovah Rapha. Pinagpipray din namin, Panginoon, mga missionaries sa local, sa Mindanao, sa Bisaya, din po sa Luzon, mga missionary ng First Baptist of Manila. Lalo po yung mga nasa Southeast Asia, sa Thailand, sa Cambodia, nandiyan po sa Myanmar, nandiyan din po sa Sri Lanka, sa iba-ibang lugar. Lalo na po yung nando sa dago ng Tel Aviv, sa Jerusalem, si Pastor Morales. Hindi po yung mga missionaries sa Africa at sa Haiti. Tulungan niyo po sila. Pagyamanin po ang kanilang gawain, ang kanilang kalusugan, kung kasama ang kanilang pamilya, ingatan niyo rin sila, Panginoon. Salamat sa kanilang pagpapagal
Alam namin kayo sumusubaybay. Tulungan niyo po ang iglesyang ito magpatuloy, nakabalikat sa kanila pong misyon sa iba-ibang lugar. Pinapanalangin din namin ang mga Bible School sa Mindanao, Bisaya, at dito sa Luzon, sa kadako po ng Lubao, Pampanga, at sa Quezon, Nueva Ecija. Sa yung pangunguna rin kay Pastor Will at saka may bahay. Salamat sa pagpapatuloy ng Bible School o seminary. Tulungan niyo po marami pang matuto at mag-commit na mga young people at young poor para matrain at may handa sa iyong full-time ministry. Salamat din bukas sa Thursday class na makapagpatuloy kami, Panginoon. Tulungan niyo po yung mga nag-aaral na magkaroon po ng masgasig na pag-aaral, pagdako at paghanda na makating sa on time para sa malawak na pag-aaral sa Bible Truth Illustrated at mga doctrine. Salamat din, Panginoon, na may pag-pray namin, mga partner namin sa Amerika, o sa US na mga nanindigan sa fundamentalism, Trinitarianism. Mga churches, mga missionaries, mga Bible school at seminary. Tulungan niyo magpunyagi sila at patuloy manindigan para sa iyong pangalan at ministeryo ng dakilang Diyos. Salamat, Ama, na tunay kayo pong aming inaasahan, gagawa. Dahil kung wala po kayo, wala kaming magawa. Help each one of us, Lord, sa iglesyang ito na maging tagapagdala kami ng gospel niyo sa bawat kaibigan, mahal sa buhay, kasama sa trabaho, kamanggagawa o kasama estudyante. Help us to have a burden sharing the gospel to the lost. Alam namin, Panginoon, na oportunidad na malaman ng isang tao na wala siyang kaalaman sa buhay na walang gawin o sa eternal life. Kaya bigyan po kami ng opportunity at heart to share the gospel. Kinukumit din namin at pinapanalangin, Ama, ang aming bansa, ang aming pong Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya tulungan niyo siya ng kanyang health, kasama ng kanyang asawa at pamilya, ay magpatuloy siya ng maglingkod, ng maging tapat sa dikain ng aming pong bansa, ng aming Constitution. Kaya kayo rin magpala sa kanyang kasama sa kabinete, bawat sekretary niya, na magamit po, Panginoon, lalo na sa DA, sa Department of Agriculture, sa food production, na siya po nagiging mabigat na pasanin ng aming bansa, ang mga pagkain, ang bigas at mga iba pang commodities, maging ang pagtaas ng inflation. Tulungan niya rin po, Panginoon, ang DND, ang Department of National Defense, mapandi ang peace and order sa buong isla ng Luzon, Visayas, Mindanao, wala na sa West Philippine Sea. Kundi po ang aming pong PNP at Coast Guard na maganap nilang kana responsibility din. Lalo ngayon, Panginoon, maraming kabataan na didisgrasya sa drugs, sa rape case, sa pornography at iba pang kasiraan ng kanilang buhay. Nagpipray din namin, Panginoon, ang Department ng aming Labor at sa migrant, tulungan mga OFWs namin na maging maproteksyonan, mabigyan ng magandang pribilyo ng aming bansa, lalo na yung mga nawawalan trabaho na OFWs. Tulungan niyo rin, Panginoon, ang aming Department of Energy na nagkakaproblem po kami sa kuryente, sa langis at marami pang bagay na magbigyan pansin din naman ang Department of Energy namin. Maging po ang Department of Agrarian namin at Department po ng Public Works, lalo na po, Panginoon, ang pagkukulan ng tubig na siyang naging problema sa dako po ng lugar ng Iloilo na nagde-declare sila dahil sa kanila pong sitwasyon na walang tubig. Naway mapabsanan, mapunaan sila ng pangailangan ng paraan ng aming government kung paano gagawin. Kinukumit din namin, Panginoon, ang aming pong Department of Health, lalo na po yung mga maraming karamdaman, sakit na lumalabas sa iba-ibang lugar ng aming pong bansa. Ang malaria, ang sakit po na dengue, ang sakit din po ng cough o whooping cough, lalo sa Metro Manila. Kayo po ang tumulong sa aming bansa, sa aming mga doktor, sa health na mabigyan po ng vaccination mga marapat na maabot, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kayo pong umawak sa amin sa nakaraan na pandemic na dumaan, na kayo pong aming sandalan, kayo pong nagbigay ng patuloy pong biyaya sa aming bansa at kahabagan. Tulungan niyo po magpatuloy ang iyo pong kamay sa aming bansa, lalo sa paghingi ng langis sa buong bansa namin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa West Philippine Sea, naway makatuklas
langis na siyang pangunahin kailangan na aming bansa sa enerhiya. Langin po sa mga sasakyan na tumatakbo sa buong kapulungan ng aming pong bansa. Tulungan niyo po sa iyong mercy, Father God, we ask na makatuklas na sapat na langis sa lugar po namin dahil kami po archipelago. Naniniwala kami maraming langis kung paintulutan niyo lang po makatuklas ng sapat na langis para sa aming bansa. Salamat din, Panginoon, na may panalangin namin ang patuloy na biyaya at gabay niyo sa aming agrikultura, sa mga farmers na nagtatanim po ng foods namin, mga gulay, mga crops, ganoon din po mga palay at mais. At kayo tumulong, lalo na sa ngayon na maraming lupa ang natitigang dahil sa sobrang init ng La Niña. Samahan niyo kami, Panginoon, patuloy ng kahabagan at biyaya niyo. Panginoon, pinagpipray din namin, dakilang Diyos, ang magandang ugnayan ng aming mga politiko, maging ang Congress, Senate, sa aming Presidente at sa Judiciary, sa Supreme Court at bawat justice. Naway magpatuloy sila sa kanilang obligasyon, responsibilidad, na mapatakbo ang aming bansa na maayos, mapayapa, at mayroong pag-ugnay, pagtutulungan na may pagpapakumbaba. Nagtitiwala kami sa divine intervention at guidance sa bansang ito dahil kayo po ang Diyos na buhay. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng aming mga ninuno. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Diyos tagapagligtas, sa kapangyarihan, gabay, at pangunguna ng banal na Espiritu, ta aming dalangin. Amen.